Ito, tingnan po natin to ha. Sabi, vehicle of abuse. Frasco se Saldicos ako Bicol party list should be probed to. Dapat maimbestigahan. Yan ang naging problema eh. Yung mga party list naging so powerful na akala mo mas mataas ang boto nila kay BP Sara. Na dapat imbitahan, imbestigahan din 'tong mga kasi yan ang naging vehicle eh. Tama, naging daan, naging sasakyan, naging instrumento sa nakawan. Kahit yung AXIS ni Erwin Tulfo, dapat maimbestigahan yun. Hindi lang yung AXIS ni Tulfo, pati si Tulfo dapat maimbestigahan. Same yan. No? Kaya, ang daming sabit na ano. Pansinin mo yung mga komunista, yung mga party list na rally ng rally, tahimik sila ngayon kay, hindi nila mabanggit si Tambi. Nasupal pala ng pera eh. Kaya dapat, eto masasabi ko lang, yung mga pera maibalik. Pinapatagal ni Lacson, matatakas yung pera. Importante maibalik sa Pilipinas yung mga ninakaw nitong mga ito. Ma-freeze yung mga assets nila, ma-freeze yung bangko, ma-freeze yung mga eroplano, bahay, condominium, lahat ng ari-arian nila ma-freeze para maibalik at pakinabangan ng Pilipinas. Anyway, pera naman ng Pilipinas yan. Di ba? Ngayon, kung hindi maibalik sa Pilipinas, siguro, dapat talagang may makulong kung hindi nila ibabalik. No? Actually, dapat parehas eh. Makulong sila. At ibalik pa rin yung pera. Sabi ko nga, naisip ko, ang problema dito, maibabalik natin yung mga chopper. Maibabalik natin yung mga chopper, halimbawa, yung mga pera, yung mga sasakyan, na ibabalik. Kaya lang, paano yung mga anak nilang naging magarbo? Di ba? Kain dito, kain doon. Yung mga nepo babies. Isipin mo, kakain, 100,000. Kakain lang yun. Samantalang yung iba, pag kumain, pagpa, hindi na nila alam kung kailan sila kakain ulit. Yung iba pa sa kanila, nalulunod sa baha. Wala nang makain, pag umulan pa, natatakot dahil nakatira lang sa tulay, malulunod pa. Samantalang itong mga nepo babies, wala. Nilulustay lang nila. Kain dito, kain doon. Kakamahal. Ang problema, hindi na mababalik. Diba? Pati yun, hindi na mababalik yun yung kinain nila. Wala. Pasukahin natin. Ay, ibalik nyo yung pagkain, isukan ninyo. Sa bagay, pwede rin. Isukan nyo yung pagkain nyo. Mga kinain nyo, kayo mga nepo babies. Kayo mga magnanakaw, isukan nyo yung pati yung kinain ninyo dahil pera ng taong bayan yan. Tapos ipakain natin sa mga dilawan. Kumakain ng suka yun eh. Oh, yung mga dilawan, naku. 'Di ba? Sinuka na nila. Kinain nila ngayon. At tuwan-tuwa pa sila. Tingnan mo, Sara. Kinakain namin yung suka namin. 'Di ba? Proud pa sila. Andun pa sila. Nagpunta ng rally nakaputi. Tapos nakaluhod sa altar doon sa front row seat. Ganyan. Pag-uwi, kakain ng suka. Sa ngalan ng pera. Okay lang yun. Ako, payag na ako dun. Isukan itong mga nepo babies yung mga kinain nila, tapos pakain nyo dyan sa mga dilawang mukhang pera. Total, matagal na nilang ginagawa. Sanay na yun. Hindi na sila matuduwal dun kasi gawain na nila. Bago tayo pumunta doon sa pag-uusapan natin na pinapatakas na tong si Tambi at saka si Sandro at saka yung hamon ni Guanzon kay Kiko Barsaga, tingnan muna natin itong video na ito kasi ito pangpagana lang po, appetizer. Dito makikita natin ano ang tunay na pag-uugali nitong si Bongbong Marcos. Okay? Zona 1, Zona 2, Zona 3. Nakita ko po ito sa Facebook. Bigyan natin ng komentaryo. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na. Ayun. Zona yan Zona. Mahigit 5,000
flood control projects. Natapos na. Ulitin ko, natapos na ha. Past tense. Ibig sabihin, it is completed. Higit 5,000 at 500 flood control project ang natapos na. 5,500. Kung hindi ka ba naman nuknukan ng sinungaling, tapos na eh. Natapos na. 5,500. Tanong, Claire Castro. Sino ang fake news? Banateros? DDS? Sino ang fake news peddler? Sige nga, ilagay nyo. Banateros? DDS? O si Bongbong Marcos ang fake news? So, nawan, sabi niya, 5,500 natapos na. Next. At marami pang iba ang Marami pang iba. kasalukuyang ginagawa So 5,500 tapos na mayroon pang ibang ginagawa. So madadagdagan baka magiging 5,999. sa buong bansa. Yun, palakpakan. Palakpakan mga magnanakaw. Palakpakan dyan yung mga magnanakaw. One eternity later. Nasaan ang mga flood control? Nandyan ang mga flood control na overwhelm lang. Ayan, budol to. Kaya kayo. Ako wala akong tiwala yung nabudol ka isang beses, okay lang yon. Nagkamali ka, yung mabudol kang pangalawang beses, tanga ka na. O ano sabi niya? Asan ang flood control? Andyan. Na-overwhelm lang. So ibig niyang sabihin, yung 5,500 plus na flood controls, nandyan. Sobrang lakas lang ng bagyo kaya hindi kinaya. Budol number 2. Paano? Hindi siya kinampihan ng langit. Umulan. Bumagyo. Bumaha. Sunod-sunod. Anong sasabihin ni Bongbong? Andyan lang yun. Tuturo ko. Ito, isa. 1, 2, 3. Dapat ang ginawa ni Bongbong, nagturo siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hanggang 5,500. Ito yan, Sobrang lakas lang talaga ng bagyo. Pero ito yan, isa-isa. Pero anong ginawa ni Bongbong? Pasok. Many months later. Wala kaming makita. Tanga talaga. Kahit isang hollow block. Isang ng simento, walang equipment dito. Hindi kaya clone to si Bongbong Marcos? Hindi kasi parang, 5,500 natapos na. Tapos andyan lang na overwhelm. So, 2 budol. Nung nagkabukuhan, nawala na yung flood control. Wala siyang makita. So, sino ang sinungaling? Yung unang Bongbong? Hindi, wag. Palitan natin. Pangit, presidente. Tanong ko sa inyo, sino ang fake news? Yung unang Bongbong? O yung pangalawang Bongbong? O itong pangatlong Bongbong? 3 Bongbong yan, Iisang tao yan. Unless AI. Bongbong, Claire, AI ba ito? AI ba ito? Ay, nako. Or baka clone to, hindi ito si Tot, baka robot ito, Basta 3 Bongbong. Sino doon sa 3 Bongbong ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nagsasabi ng kasinungalingan? Sino ang fake news sa Bongbong na yon? Lahat itong project na ito. Tingnan mo, kung hindi ka naman kaliwat ka ng gago, hindi po mura yun. Ibig sabihin ng gago parang lang yun, mas mataas sa tanga. May natutunan kayong lengguwahe sa akin, mas mataas yun. Kaya yung minura, yung naalala nyo, yung minura ni Marcoleta na journalist na siguro nasa radyo lang yun, baka radyo, gusto niyang ma-TV, ma-promote. No. Sa bilyonaryo, kumbaga sa SMNI, nasa radyo. DZAR, gusto nyong ma-promote sa SMNI. Parang ganon, gusto nyong ma-TV. Nagpa-epal-epal. Di ano tinawag sa kanya ni Marcoleta? Tanga. Yun. So sa ating lengguwahe, yung gago mas sobra lang. mas tanga. So super tanga. Yun. Buti nga hindi ka minurang gago ni Marcoleta kasi yung tanong mo talaga halatang
Halatang wala to, oh. O ngayon, sige. O ano nangyari kay Bongbong? Ito ang sasabihin ko sa inyo. Seriously. Itong nangyaring ito kay Bongbong, itago nyo to. Sa editor ko, kung nakikinig ka, at kung hindi ka man nakikinig, paalalahanan nyo yung editor ko, message nyo. Itago nyo to. Gustong gusto ko to. Dahil ito, ang katauhan ni Bongbong Marcos. Magsisinungaling, mangangako, kunwari tapos na, wala pa pala. Pag medyo nahuhuli na, magpapalusot. Andyan lang yan na overwhelm. Magpapalusot, kunwari nandyan talaga. Yan. Pag talagang sobrang hindi na makakalusot, this is typical of Marcos. Isisi mo sa lahat. Isisi mo. Baka kung si Bongbong hindi maka-score, kasalanan ni PRRD. Hindi tuloy ako naka-score ngayon. Outside di Colombo, kasalanan mo to PRRD. Ganyan. Turo sa iba. Yaan ang karakter ng isang Marcos. Bow. O, next topic po tayo. Ito, pag-usapan muna natin to. Mamaya yung yung talagang magandang pasabog, yung tataka si Tambi tsaka si Sandro, okay? Tsaka yung hamon ni Guanzon kay Ito, naalala natin, binanggit na ng Diskaya si Saldico tsaka si Tambi. Hindi pa rin pinapatawag si Tambi. Tapos itong Marines, binanggit na rin si Saldi at si Tambi. Hindi pa rin pinapatawag si Tambi tsaka si Saldi. Okay, ngayon, ito ang komentaryo. Bakit hindi pinapatawag ni Lacson? Ito ang kanyang sagot. Pasok. Pinky, Hiping. Sa susunod na pagdinig, kung magkakaroon kami ng pagdinig, papadala na namin siya ng invitation letter doon sa kanyang address. Now, alam naman natin nga sa abroad siya, so hindi yung sisipot. Pag hindi siya dumating, papadala namin ng subpoena, at pag hindi sumipot, may show cause order. Pag hindi satisfactory ang kanyang show cause order, ipapakontempt namin siya at pa-issue namin siya ng warrant of arrest. Ito yung punto niya kasi may parliamentary courtesy silang tinatawag. Siyempre, ibang bakit mo papatawag sa Senate? Congressman yan. Parang gano'n, pinoprotektahan niya yon. So ito, yung kay Saldico, ngayon hindi na, nag-resign na si Saldico, di ba? So dapat ipatawag na, pero ang daming delay, di ba? Mapapansin nyo, ang dami niyang excuses na delay, pero ito matinding delay. Ngayon, kay Speaker Romualdez, ito na, ang delay kay Tambi. Nabanggit na yung pangalan niya. Well, pwede ko i-course yung aming invitation kay Speaker Bogie D. Hindi namin ipapadalang diretso kay dating Speaker Romualdez. Yun ang tinatawag na interparliamentary courtesy. Ayun, interparliamentary courtesy. Kaya iniimbitahan si Tambi kasi courtesy yan. Yun yung interparliamentary courtesy. Pero bakit si Diba? Iimbitahin mo lang, bakit hindi mo magawang imbitahin? Bakla ka ba? Hindi ko alam ba takot na takot ito kay Tambi. Nagtatanong lang, hindi kita pinagbibintangang bading, Pinky. Tanong lang yon. Bakit bakla ka ba? Kasi, bakit nito inimbitahan? Inimbitahan naman. Dumalo naman. Di ba yung congressman? Inimbita naman. Nakalimutan ko pangalan niya. Inimbitahan. Siya yung mga pasabog kay Ko at saka siya yung nagsabi na lahat ng pumirma sa impeachment ni BP Sara nakatanggap ng pera. Bakit inimbitahan? Iimbitahan mo lang si Tambi, takot na takot ka. Ngayon, iimbitahan mo lang din pala. Excuse mo kasi nabanggit na? Hindi, nabanggit din ni Diskaya. Matagal na, nabanggit din nitong Marines. Nabanggit din. Kaya ka lang nagkaganyan nung nag-speech, privilege speeches. Wala ka ng lusot kasi talagang tatamaan ka na. Kung hindi pa nag-speech si Cheese, ayaw mo talagang imbitahan si Tambi.
Halatang halata ka, Lacson. Alam nyo kaya gumugulo. Ito nga yung sabi ko sa post ko eh. Kaya gumugulo dahil dito kay Lacson tsaka kay Tito Soto. Sumisingit pa to si Erwin. Pero yan dalawa talaga ang mastermind na nanggugulo sa investigasyon. Kaya nga dapat, ang panawagan nyo sa kapwa nyo, eto ha, nananawagan po tayo. It's about time ibalik kay Chis Escudero or kung sino man, Senate President, tapos ibalik yung Blue Ribbon chairmanship kay Marcoleta. Kasi dinidelay nito si Pin Lacson. Tingnan mo, iba ang gusto. Hinahanap yung flood control projects. Anong hinahanap? Anong hinalughog ni Lacson? Yung notaryo. Pambihira. Di ba? Kaya kalampagin nyo yung mga senador. Dapat makabuo tayo ng 13 na senador na hindi tuta, hindi duwag kay Tambi. Para maiupo ulit, may bagong Senate President, hindi tuta, Soto, at mayroong bagong Blue Ribbon Chairman. Walang mangyayari dito kay Ping Lacson. Puro palusot, puro excuses. Hindi maintindihan ng iba naming kasama. Ang Yan. Bakla ka ba talaga? Ang hiling magpalusot, ang hiling magparinig nito, ayaw mo naman pangalanan. Pangalanan mo. Sabi nyo, yan ang hindi maintindihan natin ng mga ibang kasama. Pangalanan mo, wag kang bakla. Di ba? Para kang si Pinky eh. Yan ang sinasabi po natin. Ha? Bakit ngayon sasabihin mo iimbitahan? Eh dati nang binabanggit. Oh, bakit yung congressman pumunta naman diyan sa Senado? Inimbitahan lang. 'Di ba? Tingnan lang natin kung anong magiging responde ni Tambi. Basta imbitahan mo lang. interparliamentary courtesy, according dito, doon sa institusyon na nirepresenta ng individual congressman. Hinihintay kasi akong bagong development eh. Yan, eto ngayon. Eto, isa pang palusot niya, yung bukod sa interparliamentary courtesy, may inaantay daw siyang ano. Anong sinaantay mo, mga ebidensya? Kasi pwedeng merong mga panibagong mga issues o kaya bagong discovery, ika nga. Yo, may bagong issue, may bagong diskubre na ano, ebidensya. Na makakatulong pa sa pagdinig ng, yun ang inintay ko, kaya hindi ako makapag-set pa ng definite date kasi may mga gano'n na. At pagka na-develop yon at kompleto yon, tatawag lang ng pagdinig and rest assured, pa-issuean ko na ng invitation si ex-congressman Saldico. Ayun. So, kita nyo, dinidelay-delay nila. Ha? Kasi ba't di mo na lang imbitahan? Imbitahan mo na lang. Tapos, yung sinasabi mong ebidensya, baka mamaya, hawak na ni Marcoleta. Na dinidevelop mo pa lang. Ang tagal mong madibero para kang si Pinky. O kaya, baka hawak na ng ibang senador. Tandaan mo, hindi lang ikaw ang senador. Pinky Lacson. Pinky. Ba't ba kang Pinky ng Pinky? Ping Lacson, hindi lang ikaw senador. Posibleng may iba pang may ebidensya. Alam nyo kung bakit dinidelay nitong mama na ito? Ha? Sa aking tingin. Eto, tingnan nyo to. Eto po, post ito ni Kiko Barsaga. Okay? Kaka-post lang po ito. Pero, bago pa ito, ganyan na ganyan yung nakikita ko. Pwede mo nang imbitahan ngayon. Bakit pinagtatagal nyo pa? Sabi niya, Saldico has already escaped. He will never face justice. The administration is just buying time for Martin Romualdez and Sandro Marcos to do the same. Eksakto. Bumibili lang sila ng oras. Ganyan kayayaman niya mga yan. Pati oras, pati senador, pati kung sino man, kaya nilang bilhin para makatakas. Tingnan mo, dahil pinapatagal natin, kesa napipris yung account, na i-deposit na yan, na itatakbo na kung saan-saan. Offshore accounts. Kaya mahirap ang Pilipinas eh.
Alam nyo kung bakit? Yung bilyong-bilyong pera natin, nasa kwarto lang, sa condominium o sa Forbes Park, sa kwarto lang nakatago. Pag ganito magkakahulihan, itatakbo, itatakas. Kaya yung pera hindi umiikot. Naiintindihan ninyo? Hindi umiikot yung pera, nakasubi sa ibang tao. Tapos, yung iba, nasa bangko, offshore accounts. Ang daming lumalabas na pera. Pag ang pera lumalabas ng Pilipinas, lubog tayo. Kaya nga ba't hindi na lang ipatawag ng ipatawag? Kung a-attend sila or hindi, saka natin aksyonan, lakson. Ang dami mong explanation eh. Diyan papunta, patawag mo lang. Bahala na Bakit ba nag-aabogado ka kay Tambi? Bakit ba nag-aabogado ka kay Marcos? Kung ano yan, dapat i-freeze na yung account ng mga yan. Oh, pambihira. Wala yan. Bakit? Bumibili ng oras eh. At nagiging kasangkapan kayo dyan sa Senado. Kaya kung susundan ko to sinasabi ni Kiko Barsaga, pinapatakas nyo si Tambi tsaka si Sandra. Sandro. Ay, nako kayo talaga. Oh.